Muehehehe. Sa wakas! Hello, guys! Alam niyo ba na nung nagpaulan ng pagiging pasaway ay sinalo ko lahat? Woo! Woo! Woohoo! Sobrang pasaway ko to the point na walang araw na di ako napapagalitan nila mama. Sabi nga nila, kapag pasaway daw, dalawa yung ipo-ipo sa ulo. Dalawa nga yung ake. Kaya parang totoo nga. Muehehehe. Hi! Pasaway, part 1. Ang mabait kong tito. Grade 3 ako nito. Umuwi ako para mag-lunch sa bahay namin. Pabalik lang din after kumain. Malapit lang kasi yung school. Nasa loob lang ng subdivision kung saan kami nakatira dati. Walking distance lang kaya tipid sa pamasahe. Nung paalis na ako, biglang lumapit sa akin yung tito ko. Tas bigla niya akong binigyan ng 20. Sedio, sa'yo na. Woohoo! Salamat po. Tuwang-tuwa ako kasi may baon na ako nun, tas binigyan pa ako ng 20. Swerte! Agad na akong umalis. Nagmadali ako kasi may gusto akong bilhin na donut sa labas ng school. Uy, sakto. 20 pesos. Kuya, isa nga po nito. De. Asa na sa Sedi? Ayun, pumasok na. Nagmamadali nga eh. Ewan ko ba sa batang yun? Bakit ba? Hala, binigyan ko kasi yun ng 20. Joke lang sana eh. Kaso di ko na nasabi kasi nakaalis na pala. Pakauwi ko, sinabi sa akin ni mama na yun daw ang sinabi sa kanya ni tito. Di naman nagalit sa akin. Di ko naman daw kasi alam na biro lang pala. Huwag ko na lang daw uulitin. Kaya ang nangyari, binigyan niya na lang si tito ng 20. So ayun, ewan ko kung sino ba talaga ang pasaway sa amin ni tito. Number 2. Nang dahil sa kakaibang takbo, nangyari ito doon sa probinsya namin. Pumunta kami sa grocery. Kasama ko sina Lola at dalawa kong kapatid na sila Gian at Mark. Hoy, huwag kayong masyadong malikot ha? Baka makabasag kayo. Okay po, Lola. Maya-maya napahiwalay ako sa kanila dahil may tinitingnan akong item. Hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ko at bigla akong tumakbo ng paganto. Sorry po. Miss, pasensya na ha. Pasaway kasi yan eh. Pwede bang siya na lang ang ipambayad? Ay hindi po pwede. Hehe. So ayun, binayaran ni Lola yung halaga ng bote ng alak na nabasag. Buti na lang di mamahalin yung nabasag. Nasa 60 plus lang ata yun. Anong 60 plus lang? Ang laking pera na nun, hoy. Ikaw na bata ka. Yari ka sa akin mamaya. Sobrang nakakahiya pero thankful pa rin ako dahil hindi ako pinalo pag-uwi. Nakakahiya talagang isama yang si Sedi. Nakabasag ba naman ang bote sa grocery? Ay talaga? Binagchismisan lang. Hehe. Mas okay na siguro yan. Hoy! Halika nga dito! Number 3. Missing baon. Sa isang elementary school kung saan kami pumapasok dati ng dalawa kong kapatid na sina Gian at Mark, ibang school na pala to kasi lumipat na kami ng bahay. Basta nakwento ko na kasi yun sa isa kong tityo, which is yung lipat bahay. Panoorin nyo na lang. Pagkatapos nito, syempre, balik sa kwento. Grade 6 ako, grade 4 si Mark, at grade 2 naman si Gian. Yes, ako ang panganay. Yung pera na baon naming magkakapatid, binibigay sa akin ni mama lahat. Tigti 20 pesos kami, bale 60 yung nasa akin. Woo! Yaman ko! Hoy kuya, ang bad mo naman. Yung 20 namin dyan ha. Oh, sige, pag-isipan ko. Mama o si kuya. Mimi o si kuya. Ano yan ha? Babay po, pasok na po kami. That time, 5 pesos kada isang pamasahe namin sa jeep. Paliliit pa kasi kami. At kasama na yun sa baon namin.
Isang sakay lang papuntang school. Kapag balikan, 10 pesos na agad. So, 10 pesos na lang natira. Kapag nasa school na kami, pinibigay ko na sa kanila yung 10 pesos nila for snacks. Ako na lang humahawak nung pamasahe namin. At saka that time, medyo mura pa naman ang mga bilihe. Sa 5 pesos, makakabili ka na ng 2 pancake na sakto lang ang size sa kantin. Di na kami umuwi kapag lunchtime kasi may baon na kami pagkaya. Sabay-sabay din kaming umuwi tuwing hapon. Syempre, nasa akin yung pamasahe nila rin. Tuwing lunchtime, sa classroom namin kami kumakain which is nasa second floor. Kuya, pengi akong ulam. Ayoko nga. Damot mo naman. Mabulunan ka sana. Hala, nabulunan nga. Galing ah. Isang araw, recess time. Pumunta ako sa labasan para tumingin ng mga laruan. Uy, Beyblade. Ay, Yayblade. Ganda naman na ito. 30 pesos? Mahal ah. Alam ko na. Kinabukasan. Uy, tara. Malilate na tayo. May bibilin pa akong laruan. Ano yun, kuya? Sabi ko, tara na, let's go. Pagdating sa school. Okay, mamaya ko na ibibigay yung 10 pesos nyo ha. Wala, bakit naman? Why naman ganun, kuya? Basta. Sige na, pumasok na kayo. Ano ba yan? Pwede naman kasing ngayon na. So true. Napaka-annoying mo naman, kuya. Mamaya na nga ni. Sige na. Bye-bye. Yes? Ah! Heis. GRRR? Mwe. Sa wakas. Kuya, isa nga po nito. Sige, kuha ka na lang dyan. Woohoo! Kuya, ikaw na magsabi. Ikaw na. Ikaw na kasi. Okay, fine. Excuse me? Where's Kuya Sedi po? Uy, Sedi. Andito mga kapatid mo, oh. Ha? Nasaan? Uy. Ba't nandito kayo? Anong ba't nandito? Yung baon namin, remember? Bigay mo na kasi. Gutom na ako, oh. Malapit na matapos yung recess, oh. I'm sorry pero bumili kasi ako nito. 30 pesos. Yung baon natin. Hehe. Ano? Kuya! Isa kang taksil! Pashneya! Ay, grabe. Maganda naman to eh. Laro tayo mamaya, okay? Huwag niyo ako isusumbong kay Isusumbong kita! Such a shame, kuya. Such a shame. Grabe yun. Grabe ka, Sedi. Woohoo! Parang teleserye. Title, Ang Sakim na Kapatid. Sana maging okay na sila. Sana nga. Ano kayo mangyayari sa next episode? Feeling ko wala nang next. Bakit naman? Wala lang. Uy, andyan na si ma'am. Good morning, class. Teka, sino ba yung nakatunga nga sa labas? Kapasukin nyo nga. And ayun, sinumbong nga ako nila Gian. Pinagalitan at pinagsabihan ako ni mama. Natuto naman ako sa pagkakamali na yon. Kaya wag niyong gagayahin yun mga bata. Okay? Okay. Mag-sorry ka sa mga kapatid mo. Sorry. Ay! Ma, hindi inaayos. Ayusin mo, Sedi, ah. Sorry. Okay na? Parang di naman sincere. Oo nga. Sa inyo na lang yung baon ko bukas. Woohoo! In the end, sa akin pa rin binibigay yung baon pero nagka-trust issues yung mga kapatid ko sa akin, which is understandable naman. Paano guys? Hanggang dito na lang muna. Nabitin ba kayo? Hehe. Wait nyo na lang yung part 2. Woohoo! Bye-bye! Shoutouts. Jadon, Top 1 Fan. Dayan Piso Wi-Fi, Top 2. Tintin, Volta, Smurfy, Desena, Johan, Casimiro, Werido, Kurt, Dex, Miro, Jin13, and Etsy. Thank you so much sa support nyo guys. Woohoo!